Pisces, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for December 30 to January 5, 2025. So, if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. And thank you sa mga hindi nagsiskip ng ads. It really helps the channel to grow. Thank you so much. Okay, Pisces. What's up? Anong energies for you? Anong ganap this week? For Pisces. Serendipity. Treasure Island. Oh. Never-ending story. Alam nyo, Pisces, meron na kayong babaguhin sa buhay ninyo. Kasi ayaw nyo na paulit-ulit nyo na e-experience yung parehong problema. Oo. So, this can be a relationship, you know, or a situation sa finances mo, sa career mo, na napapagod ka na hinahayaan mo na lang na ma-experience yon. Kaya ngayon, may pagbabago. Ikaw mismong aalis. Oo. Siyempre, magtitira ka para sa sarili mo. Serendipity is, ito yung mga kaganapan, events na nagli-lead sa'yo sa destiny mo. Let's say, for example, no, sa relationship, kaya ka pala nagkaroon ng painful relationship with someone, separation. Dahil hindi pa siya yung tamang tao para sa'yo, dahil meron palang nakalaan sa'yo. E syempre, mahirap makilala yung person na para sa'yo kung nakafocus ka sa iba, diba? So, you're about to change. Yung situation mo, things are about to change. I also see you freeing yourself. May kalayaan. Tignan mo siya rito. Namumroblema siya, iyak siya ng iyak. Tapos hindi niya magamit yung powers niya, which is yung paglipad. Oo. Dahil, tignan mo, very weak yung energy niya. And now, you know, you have this help, tulong, no? That's like bringing good luck sa buhay mo. To go to the direction na kung saan doon ka mas magiging masaya, magiging abundant, no? Ayan, no? Meron kang treasure box. Treasure chest. Alam mo yung tipong parang someone na naglayas or umalis sa isang situation na dala-dala mo pa rin kung ano yung sa tingin mong may value sa'yo. And anything na wala ng value sa'yo, you feel like doesn't resonate with you anymore, you're leaving it behind. Iniiwan mo. At pumupunta ka sa bagong direction. Very exciting. Okay, oh, diba? Six of Swords is moving to a calmer direction. Siguro may conflict, may naging issues, conflict with someone, misunderstanding, and umaalis ka na doon. You are following your dreams. You are following what is more exciting sa'yo. I think mas nagiging independent ka rin. May paglayo pwedeng lalayo ka sa mga toxic situation. I think you have learned from your mistakes. This will make you parang someone na merong malalim na kaalaman, wiser. Oo. Yung mga mistakes mo in the past, of course may regrets ka doon. But at least you learned something from it. May natutunan ka. And papasok ang bagong taon sa'yo na mas wiser. Mas matalino ka sa mga desisyon mo. Mas marami kang natutunan
sa mga karanasan mo. And also, maingat ka na rin, no? You are going to set boundaries kasi pwedeng in the past, hinayaan mo na i-take advantage ka ng ibang tao, abusuhin ka sa kabaitan mo or sa mga pabor na binibigay mo sa kanila. But now you have learned your lesson. And mas magiging masaya ka sa bagong situation mo, sa bagong ipupurso mo, sa bagong adventure sa buhay mo. And you will feel more fulfilled. You will be busy Mas magiging busy ka, mas marami kang pagtutuunan ng pansin, mga importanteng bagay sa buhay mo. Let's see what else. Soulmates. Uy. Yung iba sa inyo, yung maaring, meron kayong makilala na soulmate while you are traveling or sa ibang bansa kung may bala kayong mag-abroad. Yeah, things are changing. Some of you magkakaroon kayo ng mga bagong set of friends, new connections, na kung saan mas mapapalawak nyo ang inyong network. Meron ka ring wish na magagrant, Talagang para sa'yo yun. Kaya yun mangyayari kasi it's for you. You're also manifesting prosperity sa pamamagitan ng iyong creativity. Collaboration, working with others sa career. Challenge yourself to do what you think you can't. Diba? Ito yung nililimit mo yung sarili mo na hindi ko kaya yan or hanggang dito lang ako. But mas magiging challenge mas matcha-challenge ka, no? I-challenge mo yung sarili mo na self, kaya ko to. Bakit hindi, 'di ba? Go. Sa relationship, yung iba sa inyo, meron kayong relationship connection na yun mismo ang sumasabotahe sa inyo. Oo, kaya siguro yung iba sa inyo, you are letting that go, you are leaving that situation and focus on your healing. Alam nyo sa relationship, hindi lang naman romantic partner ang pwedeng sumabotahe sa atin. Pwedeng kamag-anak, kapatid, nanay, tatay, kung sino man, kaibigan na malapit sa atin. So now, you are going to focus on healing, maaring may forgiveness or tipong iiwas ka lang muna para mas may control ka na sa buhay mo ngayon. Let's see what else, Pisces. Space. Oh my God. The quality of your life has more to do with what you remove from your life than what you add to it. Give yourself the gift of space. Yung quality daw, yung kalidad daw ng buhay mo ay may kinalaman sa mga tinatanggal mo sa buhay mo kaysa sa mga dinadagdag mo. So, bibigyan mo raw ng space ang sarili mo to grow. Kasi mas mag-grow ka pag mas may space ka, diba? Oo. Okay, so that is your reading, Pisces. Good luck. Thank you so much and see you again.